opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening, Philippines. May gabi sa tibok Sabah, Mindanao, Visayas, ug Luzon. Naimbag gabi kada kayo dita Baguio City, masanto siya sa labid si kayo amin. Ito po ang inyong Republika. Ako si Eric Espina. Alam niyo po, ang ating mga senador ay naproklama na. Subalit kung ating tutunghayan po ang ating party list, so ating mga sectoral representatives, ay hindi pa ho kumpleto ang mga naproklamang mga kinatawan natin sa Kongreso. Kaya sa gabing ito ay tututukan natin ano ba nangyayari at bakit mukhang naaantala ang proklamasyon ng lahat ng mga dapat ay kasama sa ating party list. Sa gabing ito po ay mapalad po tayo at mamaya tatanungin din natin siya dahil tamang-tama nandito siya, former Manila Mayor, now Congressman Lito Atienza of Buhay, at nandito rin ang lumalaban, party list fighting, ika nga, yan ang title natin, Congressman June Alcover ng Alliance for Nationalism and Democracy. Good evening to both of you. Magandang gabi sa inyo, Eric. Good Lahat evening ng ating mga kasama. Yan. Mayor, Congressman, ngayon Congressman na kayo. Nanakawin lang natin, makikiutang lang ako sa inyo. Ano ho nangyari sa Manila? Nangyari yung karapat-dapat. Ganon ha? Nagkaroon ng pagbabago. We're happy about it. It's about time Manila really changes courses because urban decay na pumapasok eh. Decaying city. It's an old city that is now decaying. And, di ba, kasamang palad sinulat pa ni Dan Brown as Gates to Hell. Gates to Hell. Just to describe Manila as he got impressed. Siguro fiction yun, no? Pero yun ang impression niya eh. Nabubulok, madilim, matraffic, pollution, magulo, chaos, including widespread sex trade, sabi niya. So, kailangan dyan ng tunay na reforma. Urban renewal, development, yung ipinakita natin noong 1998. So, yung sex trade po, meron pa ho rin yun, ha? Kasi, if I remember, yun ang pangunahing ayaw na ayaw ni dating Mayor Lim, eh. Naku, bumaba na sex trade. Pedicab na lang ginagawa, eh. Tinatakpan na lang ng lona. Sa tricycle right there in the tricycle, oo. Talagang sumama ang lagay at sitwasyon. Erap will have a big problem in his hands and I wish him all the best. Tutulungan ko sa lahat ng paraan. So, ibig sabihin, bukas kayo na konsultahin ni... Yes. The other night, tumawag sa akin, may kinukonsultang ano. Sabi ko, just feel free to call me because lahat yung mga alam ko, sasabihin ko sa'yo, even on personalities and situations and problems and solutions. The bureaucracy, lahat yan, pagtatapat ko sa iyo, basta magsabi ka lang. Okay. Sa Buhay Party List po, napunta naman kayo sa Kongreso. Bakit ho naisipan ho ni Lito Atienza pumasok sa Kongreso? Alam mo, hindi ko pinlano ito, Eric. Ang pinlano ko, nung inorganize namin yung Buhay Party List noong 1999. I was one of the original organizers. Isa pala kayo sa original organizers, And yun talagang pinlano namin, magkaroon kami ng national political organization na tutulak ng culture of life. Meron talagang advocacy kaming kinasa dyan. Ako naman ay chairman ng Liberal Party noon, so active. Hindi ko pwedeng pamunuan yung buhay. But we were allies. And somehow, lahat ng mga kampanya, ang buhay ang tinutulungan namin sa liberal. Sinabi nyo dati, hindi na kayo liberal ngayon? Alam mo ano ba kayo? Independent liberal o liberally independent? Buhay party list na ako. Buhay party list na kayo? I'm very happy now with buhay. And yung liberal, medyo itatabi ko na muna sa akin. Isipan, masakit
Dahil Okay. isa ako sa original yan. Yes, yes. Alam mo Totoo naman, yan. Eric. Totoo yan. From boyhood, liberal na ako eh. Okay. Wala tayong magagawa. Merong hindi tamang nangyari. Ito ang de facto Liberal Party, sinasabi De ninyo? facto liberal party. Okay, ngayon sige, yan. sige. Okay. Sila na ngayon. Okay. Pagsisikapan ko naman ngayon. Sa Kongreso, lahat yung aking karanasan, lahat yung aking natutunan, gagamitin ko sa paghubog ng mga batas at pag-aaral sa mga batas na ngayon kasalukuyang umiiral na kailangan baguhin. Para ang ekonomiya, ang umunlad, makinabang ang mahihirap, at magkaroon tayo ng isang bansang inaasam-asam natin sa tamang mga batas. Ang pundasyon po ninyo ay Christian at Catholic, ano? Yes. Basically, Catholic, and of course, we have Muslims Okay. in Buhay and Christian, but basically Catholic. Tatlo ho ang nakapasok sa inyo. Tatlo. Sa kagandahang palad, we topped the elections, Okay. and just this morning, we were proclaimed Proclaimed, yes. as top-notcher with 1.3 million votes, and we got 3 seats. Saan nyo nakuha yung 1.3 million? All over. Nakakatuwa eh. Liban pa ho sa El Shaddai siguro. Outside of El Shaddai. Oo. But admittedly, yung mga El Shaddai members, kumampanya yan. Okay. Nag-house to house yan. Pero maraming boto outside of the El Shaddai identified themselves with our advocacy. Yung mahigpit na labanan sa... Anti-RH. Oo, yung anti-RH na prominent kami. At yung akin po namang identification with the movement. For about 20 years now, ang aking involvement sa pro-life movement. And I headed the Pro-Life Philippines Yes, yes. Foundation for about 12 years. So I think na nagmarka yan sa mga Katoliko. Kaya sa loob-loob nila, bigyan natin ng suporta si Lito. Kumuha kayo ng malaking boto sa Cebu yata eh. Yes, times 4. Times 4 sa Dahil Cebu. sinuportahan na kami ng mga Katoliko sa Cebu. So, Congressman Jun, kumusta ang ating ANHAD? Still fighting? Ang ANHAD party list, Eric, biktima kami sa kapritso ni Brillantes. Okay. At the same time, influensya or dikta ng mga komunista sa loob ng COMELEC. Okay. May mga komunista sa loob ng COMELEC? Ito kuntadaya. Ito yung tinatawag na watchdog. Okay. COMELEC watchdog daw ito. Itong kuntadaya is a communist front. Okay. Sinasabi ko daw, si kilala ko ito eh. Okay. Nandyan si Judy Tagiwalo. Okay. Si Judy Tagiwalo is one of the officers. Yung Father Dizon? Father Dizon, kasama dyan. Kasama, Kaliwa din ho yan, ha? Mga Maoist communist yan. Okay. Pretending to be watchdog of the... Ito ba yung liberation theology to si Father Jun? Yeah, ito yung mga produkto ng mga Okay. liberation theology. At Okay. saka ito, si Judy Tagiwalo, ito yung produkto ng Makibaka noon. We were together in the communist movement. Okay. Na after martial law was declared, ito si Judy, pumunta ito doon sa Cebu. Okay. Unorganized di Makibaka, now Gabriela. Okay. Ito ang sister ni Dr. Mario Tagiwalo before. Okay. The DOH secretary. I think he was health secretary noon. Yusek ba yun? Yusek. Okay. Oo. Kilala ko ito eh. Okay. Tinatarget nila kami. Okay. So itong si Brillantes, sa sinabi ko kapritso, kasi 2 bisis na kami niya pinadisqualify. Okay. Sa rason na hindi naman tamang rason. Okay. Ang sinasabi niya na ipadisqualify yung ANHAD kasi hindi daw kami naka-file ng Statement of Expenditures last 2007. Take Okay. note, Eric. 2007? Di ba marami ng eleksyong dumaan? Nakaupo na ko sa 2010. Oo, yes. At ang alam ko sa batas, 1 month after the election, mag-submit ka ng Statement of Expenditures. Yes. Pagkatapos, kapag hindi ka makasubmit, hindi ka na makatakbo. Yes. So bakit nakaupo ko sa 2007? Nakaupo ko sa 2010. And yes. And we check our record. Our record shows that our Statement of Expenditures tinanggap ng COMELEC June 12, 2007. May record eh. Oh. Ikalawang rason, Oh. sabi niya, hindi paupuin ang ANHAD kasi hindi nag-file ng 5 nominees. Nakaupo na nga ako eh. Oh, tama. Nakaupo na ako, bakit hindi kami nag-file ng 5 nominees? Oo. Ito na yung 2 reasons niya na ipatanggal kami sa listahan, ipa-disqualify kami. Oo. Ang masama dito, Eric, sabotahe ito eh. Kasi he made an announcement Yes. 5 days before election. Aha. Imagine, 5 days before election, sinasabi na niya sa media na wala na ang ANHAD. Parang- Disqualified niya. Pero that's an old political tactic, di ba? Yung mga ganong klaseng style Di na... violation ito sa batas. Mayroong rules dito sa graph sa graph eh. Oo. Na
premature announcement of Yes. any issues Yes. galing from a responsible officer, Yes. violation yan. Yes. So, ang ginawa namin, ang sabi ko sa butahe ito, kasi 5 days before election, nagkagulo na yung grupo. Na bumagsak, practically bumagsak yung kampanya namin. In-announce sa Cebu na Hindi lang sa disqualified Cebu. kayo. All over the country. Philippines, yes. Lahat, in-announce niya. Okay. Then, yung mga supporters namin, nagkagulo. Well, imagine, kami for the first time in history, na-endorse kami ng gaya ng life. Buhay. Kami, yung buhay, tatlo lang kami na, ano yung buhay party list, yung ANAD, at saka pro-life. Oo. Tatlo lang kami in-endorse ng Catholic Church. Okay. So, first time in history, na-endorse kami sa Cebu. Yes. Second, na-endorse kami ng Iglesia ni Cristo sa Cebu. That's good. Oh, third, na-endorse kami sa mga local officials, LGU sa Cebu. Yes. Like Governor Gwen, Yes. Governor Chato, si FUA. So first time in history na nagsama-sama yung LGUs to endorse ANAD. Pero nag-collapse ito 5 days before election. Kasi insistent si Brillantes. na tanggalin, huwag na butuhan kasi sayang na yung boto. Okay. At the same time, yung mga leftists naman, using their propaganda machinery, using their media, Oo. araw-araw sinasabi sa media sa Cebu, Disqualified. Bohol, wala na, disqualified na, nagpalakpakan na yung komunista doon. Oo. But in spite of that, Eric, nakakuha pa rin kami ng more than 200,000 votes, enough to get one seat in Yes, Congress. yes. Saka ito ngayon ang gusto ng komunista na maalis kami. Pero itong 200,000 votes, nagbibilang pa ito. Hindi pa yata tapos. Tapos na ba? Hindi pa yata I tapos don't ang know. canvassing. I don't know kung tapos na. Ay, hindi pa nga tatapos eh. Yun ang problema natin, hindi natin alam. Oh, but still, sabi ko na, nakakuha kami ng 200,000 plus. I don't know kung tapos na ba. Pero gusto pa rin ng Kuntadaya na hindi kami ma-proclaim. Okay. In-influence nila ngayon yung, pati yung bayan muna, the rest of the leftist party list, na gusto nila patalsikin na kami lahat. Yung disqualification namin, wala na, hindi na kailangan hintayin pa yung Supreme Court. Pagkakataon na nila ito para matanggal kayo. O kasi kapag yung 12, including the senior citizen and the abang lingkod party list, out of the 12, tatlo lang ata ang posibleng makapasok. Okay. Yung senior citizen, Okay. yung abang lingkod, at saka kami. Oo. Kung tanggalin nila yon, lalong lalaki ang chance nila na magdalawa-dalawa yung mga leftist. Dalawang representation. Kasi madidak yun eh. Yung buto namin, yung buto ng senior citizen, yung buto ng abang lingkod and the rest of the so-called disqualified party list, tanggalin yun sa total party list votes. Kapag tanggalin na yun, akyat ngayon yung mga leftist. Congressman Jun, nag-iisa ka lang sa Kongreso. Ilan ang kalaban mong more or less frente ng mga komunista dyan? I think around 10. O bakit natatakot sila kung mag-isa ka lang? Hindi naman sila sumasagot sa akin eh. Kaya nga, bakit gustong-gusto nila ipalis ang ANAD kahit isang tinig ka na nga, 10 sila, ano bang meron sa'yo at ayaw kayong pasalitain? Eric, alam nila na lahat na sinasabi ko katotohanan. I came from there eh. Yes. I was there. Okay. At saka I challenged them. Even sa Toro Campo during his stay in Congress, I challenged him to a debate. Sabi ko, you're using this Congress to advance your communist revolution. Alam ko, sabi ko kasi sa Toro Campo, I'm willing to embrace you. To shake hands with you as long as you will denounce violence. Alam ko yung utak mo kasi galing tayo sa isang university. We graduated from the same university, the Mao Zedong's University. Okay. Alam ko yung thinking mo, sabi ko. That's why they're afraid na nandun ako kasi lahat ng mga plano nila nabibisto. Like for example, yung RH bill. I was the only one who exposed the RH bill in Congress na this is, pakana ito ng mga Maoist, pakana ito ng komunista. Imagine, tinan mo, sinong mga party list na strong supporters sa RH bill. Akbayan at saka bayan muna. Nagsama-sama sila. Bakit, with lagman. anong motibo nila dyan? Bakit gustong-gusto nila yung RH? Sabi ko, ang pinaka-target ng RH bill is the church. They want to destroy the church. Because ang komunista doesn't believe on religion. Yeah, it's an opiate. Because religion is an opium of the people. Congressman, pero pagkaalam ko itong population control, itong RH bill, worldwide, Correct. and I have data on this, ano ito, hindi komunista, Amerikano ito. What I mean, dito Amerikano ang imposition ito. but they're taking advantage. Siguro nagka-alliance sila. Baka, alliance. this mother, magkakampi sila. Dalawang basehan dito. Ang gumawa ng master plan ito, si Henry Kissinger. Correct. Ito yung kung tawagin ay National Security Study Memorandum 200. Yeah. Doon sa kanilang agenda yun, nakalain up lahat. Anong gagawin nila? Anong gagamiting words? Paano sirain ang simbahan katoliko? Dahil alam nila ang simbahan ang palaging balakid. Lahat siya nakalinya. Down to the point of
if need be, use coercion. Yes. Biro mo yun. Kaya, sabi ko nga dito kina Risa Ontiveros, mga nagtutulak nito, alam naman yung Banyaga yan, hindi naman Pilipino yan eh. Bakit nila pinipilit? Alam naman yung Amerikano yan, bakit yung tinutulak ngayon? Ano sagot nila? Hindi raw eh. They just deny it. I think sinasakyan din nila eh. They're taking advantage of this. Kasi yan ang magaling ang komunista eh. Galing ako, I was with there for almost 10 years. Congressman Jun, tama bang sabihin na pagpapular ang isang kausa sa bagong kaisipan ngayon o bagong linya ng mga kaliwa, sasakyan nila yan? Basta Ganyan palagi, walang moralidad sa kanila. That makes sense. Basta lang sumikat, no? Basta makuha nila yung simpatiya ng tao. Sa ngayon, kasi nakita ko kasi, nahirapan sila because malakas yung faith ng mga Pilipino sa simbahan. Yes. They want to destroy it. Di ba, nung unang attempt nila, yung di ba, attempt nila is tanggalin yung mga pictures ni Jesus Christ, Yes, yes. mga patron sa Yes, yes. mga public offices. At saka wala nang ang prayer. Yes. Yun ang unang kuan ni Palatino ba yun sa Kabataan Party List. Yes, yes. So yan ang una nila. Ngayon ikalawa, yung RH bill. Yes. Sabi ko, may ibang meaning ito eh. They want to destroy the faith of the people sa church. Kasi once mawala na yung foundation sa simbahan, madali na nilang masakyan. I will ask you this, no, Congressman, and of course, Mayor and Congressman, you can jump into the discussion, no. Palaging napapansin ko yung mga tao sa gobyerno, pati sa media, pati mga ahensya ng gobyerno, kinakabahan magsalita kontra sa mga kilalang mga militanteng sektor o grupo. Pero, ewan ko lang kung tama itong aking pakiwari, na ang pangkaraniwang Pilipino, pambansang Pilipino, tuwing may tumatakbong kaliwa o komunistang gustong maging senador, palagi silang talo. Obvious ba? Alam na alam ng sambayanan Eric. na ayaw nila sa isang komunista na maging senador. Bakit yung mga tao sa gobyerno takot humarap sa mga militanteng sektor na bistado naman ng sambayanan? Eric, ganito yung sagot niyan eh. Oh. They have succeeded in instilling fear among our people. Kasi sabi ng komunista, in this kind of war, propaganda plays a very important role. Okay. Whoever wins in the propaganda wins the war. They are winning the war. We're losing the war. Okay. Because, tignan mo yung propaganda nila, ang galing nila sa propaganda. So, tignan mo sa Kongreso ngayon, there are 285 congressmen. Pero walang lumalaban, ako lang. Are we saying, Congressman, that the ordinary Juan de la Cruz has better wisdom over public officials in dealing with these militant groups? Because the ordinary Juan de la Cruz, every time they see a would-be senatorial candidate who is identified with the leftist, and even if he says, I am not a communist, the last candidate said, I am not a communist, will not vote for this individual. Basta't maamoy lang nila na komunista itong tao na ito. Ganito yan, Eric. I'm sorry to say, marami pa rin oportunista sa Kongreso at sa Senado. Hindi komunista, Oportunista. Marami pa rin oportunista. Okay. Tignan mo yung makabayan, they were able to put up a so-called coalition among mga burges na mga senador. Okay. Di Makabayan Party List, which is a Maoist party list, Correct, a Maoist political party. They were able to put up a coalition. Kasi yan ang trabaho ng komunista. While they have the armed struggle, which is the NPA, they have the NDF that is assigned to handle middle forces, mga alliances, etc., etc. So ito ngayon ang nangyari sa atin. Okay. While tama yung sinasabi mo na hindi sila manalo, definitely hindi sila manalo, pero iba ang pakay ni Teddy Casino. Ang pakay ni Teddy Casino in running because they want to raise funds. They can get want funds. Yeah, makakuha sila ng funds sa labas eh. Yung mga communism. Abroad. Yes, communism is an international organization. Congressman, meron pa bang tumutulong sa communist movement sa labas? Galing from abroad? With the fact Juma is there. That's why Juma is in Netherlands because he's getting support from Europe. Is it correct? Very strong. Okay. Is it correct to say these are political, communist, and socialist groups Correct. engaged in parliamentary struggle supporting Correct. Joma Sison? Ganun ba? The so-called progressive black. Okay. The so-called okay. militant black. Okay. In Europe, there are so many socialists, so-called socialists, so-called communists, Because Europe is basically a socialist. Yeah, and that's why buhay si Juma. Buhay na buhay si Juma doon. Okay. And they're getting funds there. Siguro sa Europe, no? Dahil kung China, wala na eh. Russia, wala na. Cuba, wala na. Pero Europe, baka. Also Europe, but May may mga underground. Okay. But, may underground Maoist movement sa China. Okay. Congressman, buhay will be confronted with several issues in the coming Congress.
I am sure the progressives will push for gender equality, gender in terms of same-sex marriage. Ngayon pa lamang nagsha-shadow boxing na and then divorce. Napapansin ko, yung mga militanteng mga senatorials na tumatakbo, pag tinatanong sila, are you for same-sex marriage and for divorce? Parang napapansin ko, parang mga debutants ito, nahihiya pang aminin na, Nung kampanya. na gusto nila. Nung kampanya. Nung kampanya. Pero sa ngayon, palagay ko, itutulak nila ito eh. tutulak nila Saan yan. ang buhay party list pagdating sa Basta, Eric, same-sex marriage? ang Sige. pamantayan, anything that's anti-life. Alam naman natin lahat dyan eh. Same-sex marriage, Okay. euthanasia, Okay. divorce, Okay. abortion. Okay. Definitely laban tayo dyan. Okay. Ako'y talagang, yan babantayan ko yan. Okay. Personal, opisyal, hindi ko pwedeng tanggapin yan. I know very well, with my studies, dahil nga, sabi ko sa'yo, namuno ako ng pro-life movement for about 12 years. As the leader of the movement. Pero sabihin ng mga militante, hindi po ito buhay eh. Kasi gender equality ito. Napakaganda pakinggan yan. Para din yung gender rights. Para din yung reproductive health. Sabi ko, pinapatay niyo yung mga ina. Health, reproductive, and yung intention niyo, birth control. Baligtad, di ba? Bakit ayaw nila tawaging birth control? Dahil sinusugarcoat nga, sabi nga ni Congressman. Yan kasama ng Fit in nila. pagbabalat kayo. Correct. Oo. So, hindi po tama sabihin gender equality ito. Definitely not. How can you say gender Is equality? this gender equality or lifestyle equality? Kasi dapat maging malinaw yun sa punto ng mga tao eh. Basta, alam ko dyan, same-sex marriage yan. Hindi ho pwede. Hindi pwede yan. Against our laws in the land and against our religion. So, masisaan mo Paninindigan tingnan. ninyo yan? Paninindigan natin yan. Marami ko kaibigan, Eric. Don't get me wrong. I have been a dancer. You have good friends who are... Oh, yes. Yeah, Ako yung nag-dancer. Correct, tama kayo. Yung Sa bayanihan. sikat na bayanihan. 10 taon ako nagsasayaw all over the world. Pero, at marami akong kaibigan. Alam mo na. Magagaling sumayaw din na ano. Tsaka mababait na tao, Yes, tsaka yes, magaling na kaibigan. Pero hindi ko inisip na once upon a time or sometime in the future, mag-aasawa sila. Okay. Una-una, nandidiri sila. Ay, kasal, wala sa kanila yan. So, matitrivialize yung kasal eh. The word marriage. Yes. The sanctity of marriage. As a distinctive definition. Between man and a woman. Not a male to a male and a female to a female. It just will not work. Parang oil and water. Kasi, yung masasabi natin, pag nabago yung definition ng marriage, yun nga this is one argument against yung binabanggit ninyo. If you allow same-sex marriage, what will stop my marrying my dog, which is happening in other countries, or marrying my animal? Exactly. Or 2 or 3 people marrying each other because that delimits marriage. It will weaken the institution of family. Yes. The definition itself of a family will have to be changed. Man and a woman and children. Ang mangyayari, man to a man with dog. Woman to a woman with a cat. Or why not 3 people married together? Or 3 or 4 people getting together. Because yun nga, may mga tao magrereklamo niyan. Hindi pwede. Di ba? Sasabihin mo, pinayagan mo yung man to man or woman to woman. Bakit tayong 3, tayong 4, hindi pwede magtayo ng marriage corporation at tayo ang mag-asawa lahat? Exactly. Sa komunista, Eric, walang value yung pamilya. Yes. Para sa kanila, wala yun. As long as lahat ang gusto nila, musib sa Masunod. purpose. We're going to pause for a few reminders. Tuloy pa ng ating diskusyon. Tututukan natin yung divorce law. Kasi medyo mainit din yan. At balikan natin, ano ang status kayo ng ANAD? At nag-file yata sila sa Supreme Court sa pagbabalik po ng Republika. Nagbabalik po ang Republika. Congressman, yung sa divorce, kasi itutulak rin nila yung divorce eh. Again, divorce by itself, the idea of a divorce law will automatically weaken the family. And that will really, again, work against the very nature of our character as a people. Tayo mga naniniwala tayo sa pamilya, sa kasal, sa mga anak, pamilya na nagkakaisa. Pag pinasukan mo ng divorce, umpisa na yan. Umpisa na ng
pagdami ng paghihiwalay, Oo. ihina yung institusyon ng kasal, Ng pamilya. ng pamilya, Oo. at lalabag sa, paniniwala ko ito, lalabag yan sa ating saligang batas. Correct. Dahil ang ating saligang batas, malinaw eh. It frowns on divorce. It discourages divorce. It recognizes the sanctity of the marriage. Correct. Paano tayo gagawa ng batas on divorce? Baguhin muna natin ang ating saligang batas. Okay. Para din yan yung reproductive health bill. Kaya we're questioning the constitutionality of it. Ang ating constitution ay pro-life. Tama. How did we pass a law that is anti-life? Sa kanila siguro walang kwenta yung konstitusyon. No? Meron akong itatapon ho sa inyo, Congressman. Baka pwedeng maging sponsorin ng Buhay Party List. This is a middle ground between divorce. And I'm sure a lot of, even the Catholic Church will support it. Hindi ho ba sa Muslim, nirerespeto ng ating batas na pag sila ay nag-divorce, kinikilala ng Estado? Kasi Muslim sila, no? Okay. Sa atin naman, baka pwede tayong maglabas ng batas na yung mga kasal, like for example sa Catholic Church, pag nagkaroon sila ng annulment, hindi na kailangang maghanap pa ng isa pang proseso, gamit-gamit ang Estado. Basta't na-annul ng Catholic Church, automatically recognized ng state para hindi na dalawang proseso. Pwede ho yun dahil ang Catholic Church ang ensured there is religious equality in this sense. Palagay ko. Pwede ho, ano? Tingin nyo? Pwede yun eh. Basta ang Dahil church ang nag-grant. Unang-una, tatanggapin natin ang katotohanan that we are a great majority of us are Catholics. Correct. Oo. So whether they admit it or not, whether nagagalit sila o hindi, pag sinabi mong labag yan sa ating pananampalataya. Talaga naman Katoliko tayo sa nation eh. 85% of our people are Catholics. Ano ba naman yung batas? Itugma na natin sa ating pananampalataya. Kasi sa Muslim, I don't see anything wrong with that. kasi sa Muslim, di ba, binibigay natin yan eh. In other words, basta na-annul yung marriage mo, Sa simbahan, pwede ka na mag-asawa ulit. yes, I mean, Without- isama na natin doon na that is already implicitly also recognized by the state. The way we recognize even Muslim divorces. Tama. I somehow agree with it. Hindi pa magagalit ang simbahan. At saka- Dahil sila ang nag-ano eh. Sila ang nag-aanal sila pasimuno. Ay, sila pasimuno, hindi ba? Ang At sila ang ginagamit na dahilan. Ha? Yes. Sa sinasabi nila, kung simbahan pwede mag-annul, bakit hindi ang Estado? o, ibig sabihin, kinilala natin yung ginawa ng simbahan. Baliktarin natin. Ang problema lang, kung ang Estado, nagpakasal kayo sa Estado, ayun, yan ang problema. Hindi pwedeng dadaan kayo sa proseso ng Estado. Tama. Oo, di ba? Kaya mapipilitan silang, Magpakasal na lang kayo sa simbahan para kung magmaanal it kayo. will be a very interesting debate, Oo. I'm sure, but we're preparing for it. Oh, parang religious equality. Nasaan na ho ang ANAD in terms of nag-ano nung ba kayo sa Supreme Court? Dumulog kayo sa Supreme Court? Ganito, Eric, sabi ko na biktima kami ni Brillantes. Kasi mayroon pala silang ginawang bagong rules sa COMELEC Yes. na hindi ka na pwede mag-MR doon once they have that in-bank decision. Hindi ka na pwedeng mag-motion for reconsideration mismo sa COMELEC. Sabi nila, you have to go direct To the Supreme Court na. Okay. 5 days lang ang binigay. Imagine, 5 days So lang. parang napasok kayo? Wala, hindi kami napasok. Although unfair yan, Okay. pero nang natanggap namin yung May 15, yung decision nila daw, Oo. immediately, pumunta kami sa Supreme Court. Okay. Within that 5 days, na Oh, so comply within the namin yun. period. Oh, within Okay. the period. Okay. Na-comply namin yun. Oh. Pending ngayon sa Supreme Court ang urgent motion namin for TRO. Oh. Ang problema lang, on vacation pa lang ngayon ang Supreme Court. Okay. So they will convene, magsisyon ata sila by June 3 pa. So, ang ngayon, nandun kami ngayon, sabi ng COMELEC, parang ni-proclaim nila kanina, 53, Oo. pero may sit aside sila na 5 seats. Okay. So sa 5 seats, doon ngayon yung mga party list na disqualified na pwedeng papasok. Maglaban-laban. Maglaban-laban. Oo. Kasi ang unang sinasabi niya, it was deception eh. Sabi niya, final and executory, lahat ng mga disqualified party list, alisin na namin. Oo. Today, alisin na namin, sabi niya. Without waiting for the Supreme Court decision. Oo. But this morning, nagbago na naman yung isip ni Brillantes. Sabi niya, i-declare lang muna yung 53, yung 5 na possibly yung ANAD, yung Later on. yung senior citizen at saka yung isa yung abang lingkod. Kung manalo sa Supreme Court, which I believe na the Supreme Court will act favorably. Kasi wala namang basihan talaga yun Huwag sa naman COMELEC. umabot na 1 taon. Urgent yun eh. Urgent. So, I hope na makita ng Supreme Court ang urgency. Oo. Kasi, na-disenfranchise yung mga member namin. Like, for example, senior citizen, imagine,
more than 600,000 na senior citizen, walang mag-asikaso. Ma-disenfranchise yung bumoto sa inyo. Correct. Kasi tanggalin eh. Yun ang, Diba? yun, tanggalin nila. Binoto na kayo. In short, Nanalo na kami. nanalo na kayo sa mata ng publiko. Correct. So, ang walang representation yung grupo namin. Yung grupo namin, mga biktima ng human rights violation. Mga victims of atrocities. Mga former rebels. These are all Filipino citizens na gustong bumalik sa demokrasya at gustong ipundar ang demokrasya. But now, they're driving us. In fact, some of our people, some of our members are now very frustrated. Sabi nila, mabalik talaga may sa bunto kung ganito. Itanong ko sa inyo, Congressman, on a personal level, okay naman kayo with Chairman Brillantes? Wala naman kayong pinagdaanan? Wala naman Hindi kami okay, Eric. talaga, ha? Bakit? Oo. Kasi nang umupo siya, sabi niya, party list system is a joke. Sabi niya, yung unang pag-upo niya, party list system is a joke. Okay. At saka sabi niya, walang kwenta itong party list, kailangan i-change yung konstitusyon. Sabi ko, coming from a chairman, that is irresponsible comment from a chairman. Sabi nila, Because, that's beyond your pay scale. imagine, Eric, that is under our constitution. That is Yes. provision ng constitution yan. Yes. So, as a chairman, he has to implement what is in the constitution. Hindi siya maging komentarista. Hindi siya maging That is his lawmaker. personal views. He Personal should not be views, it should not be making made in official public. statements. Yes. So ngayon, ginagawa niyang joke. Sabi ko, I delivered a privilege speech criticizing him. In fact, I passed a resolution in the House para examine yung mental capacity ni chairman ito. So doon siya nagalit sa akin. Okay. Na sabi ko, something is wrong with you. Bakit ganun yung mga statement mo? At pagkatapos siya, pinadisqualify niya kami 54. Imagine, still remember yung first disqualification? Yes. Shotgun, 54. Maski sino-sino na lang pinadisqualify niya. Pero walang isang leftist, walang komunista, walang bayan muna, walang akbayan, etc. na Sa pinadisqualify. polis ang tawag dyan, raid pakilala. Raid pakilala. Nagpapakilala sa inyo na ako kayo ng bagong boss dito. Tama ka dyan. Oh. So, pero hindi ko natinag doon eh. Sabi ko, lalabanan ko ito eh. Hindi pwede yung ibang party list, na mayroon akong narinig na may mga negotiation. May mga negotiation, connection. Pero sabi ko, hindi pwede yan. Kasi kapag ganun palagi yung attitude natin, next election, ganun pa rin gagawin ng mga kumelek kung sino yung makaupo dyan. Like for example ngayon, Eric, imagine, kapag hindi ka magustuhan yung mukha mo ni Brillantes, tagalin ka. Imagine, senior citizen, attempt pa lang na mag-power sharing sila. O hindi pa na-implement yung power sharing. Tinanggal na sila. Imagine, attempt pa lang, nag-usap-usap pa lang. Pero tinanggal na sila. Kami, Arbitrary. malicious, illegal. So, kami, Bakit ayaw niya sa senior citizen? Hindi ba siya senior citizen din, si Chairman Brillante? senior citizen sabi niya, senior citizen sabi niya, last kahapon sabi niya, hindi namin i-grant yung petition ninyo na ipa-left yung kasi minority lang ako doon, senior citizen ako, pero minority ako sa loob ng komisyon. Imagine, tinan mo yung utak na yan. But anyway, si Congressman Arquisa, nag-deliver din ng privilege speech against Brillantes of corruption issues. Yes. So nagalit siya ngayon sa senior citizen. So particularly, I see. kaming dalawa, nagagalit siya because nilabanan namin siya doon sa Kongreso. So parang balat sibuyas po ang nangyayari dito. But ngayon, Eric, nag-usap-usap na kami, yung mga apektado na party list, na mayroon nag-organize kami ng grupo ngayon to study the possibility of impeachment. Okay. Kasi marami siyang mga violations. So possibly, June 5 at June 6. But didn't he threaten to resign? I think, how many times have he threatened? Isa pa lang, no? Palagi na siya gusto mag-resign. Sana mag-resign na lang siya. Okay. Para malinis yung COMELEC natin. So, June 5 and June 6, maybe we will pass a resolution in Congress in aid of legislation. Bakit ganito ang approach ng COMELEC? Bakit parang wala ng power yung congressman? Elected ka, pagkatapos tagalin ka lang na isang taon na appointed. Imagine, without any due process, without any basis. So yun ang target namin ngayon doon sa pag-open ng June 5 at saka 6. May panahon pa, no? May panahon pa. Until July 1 yata, no? June 30 pa man kami. Okay. Until June 30 pa naman kami. But kung makabalik ako, hopefully, if the Supreme Court will grant our petition. June 5 ho, ano, ang convening ng ano? June 3. June 3, okay. Kung mag-grant yung petition namin, hindi ko tatantanan yan si Brillantes. Hindi ko tatantanan yan kasi hindi pwede yung mga demonyo dyan sa Kongreso o dyan sa COMELEC.
magaling naman magbilang si Brillantes at least. Grabe, puro kasinungalingan eh. Hindi rin. How can you call a person angel kung puro kasinungalingan yung sinasabi? Congressman, ano ho ang plano ninyo pagpasok ninyo sa sa Ayun July nga. 1? Sa lahat ng paraan, titignan natin yung mga batas na pang-ekonomiya. Yung RH po, babalikan nyo pa yun? Bibisitahin nyo pa yun? Dadaling ko yung mensahe ng mga mamamayan. Okay. Alam niyo nung nakaraang kampanya, nakita ko at narinig ko sa tao. They don't even know the RH bill. Okay. Pag tinanong mo yung mga 2,000 nakikinig sa'yo, sa Cebu, di ba? Alam ba ninyo, meron tayong hindi. Okay. Alam ba ninyo, mga anak niyo tuturuan na ng sex sa eskwela? Wala. Public school? Hindi. Gusto ba niyo turuan ng sex? No. correct. Unanimous, yun para sa akin, yun ang tunay na survey. Hindi yung pulse age, hindi yung social weather. Yun tatanungin mo, 1,000 tao to represent the whole nation. Ito, tinatanong mo talagang area by area, province by province, ang sigaw ng tao, they don't know. They haven't even read the RH law. Kasi minadali. Ngayon, imagine ang impact niyan pagkatapos ng Supreme Court, kung sakaling makatsambang ipasa yan, ang impact niyan sa mga bata ngayon, from 11 years up to 4th year, Tuturuan na? tuturuan ng sex. At ang ituturong sex dyan, pleasurable sex, Contraception? basta't avoiding pregnancy. Para bang, the be-all and end-all of sex is just to enjoy. Okay. O di ba babaliktad yung ating pag-iisip? Tayo, we were taught in school by our parents, Sacred. primarily, It is the sacredness of sex. Sex is for procreation. It's a loving act. Dahil i-reserve mo sa pamilya mo, sa asawa mo yan. Ito ituturuan, mag-enjoy kayo. May plano ho bang mga militante na bisitahin uli yung RH bill? May mga salitang gano'n. Sila ayaw nila. Hindi pa sila ayaw na nila? Hindi na. Sila, steadfast sila kanina. Yung pondo ho, magkano ho bang pondong lumabas? Billion. Billion. Niya. I think initially 3 billion. And immediately, pwede na sila magpasa ng additional billions of pesos. You know why? They have classified contraceptive materials as essential medicines. Okay. Anong sakit lang bibigyan ng solusyon ng kondom? At saka ng birth control pills. Pati ho yata Panlaban pa sa diabetes. Pati yung panggamot yata na pampatayo ng lalaki, that's an essential medicine ho yata. Gagawin nila essential medicine. Tandaan ko, may senador nagsasabi that is happiness, enjoyment is part of the Mali. the essential requirements of a We woman. would like to revisit it. If given the chance, Eric, we will revisit the law and pag-usapan natin. Huwag sila mapipikon. Pag-usapan natin. That's what Congress is all about. Nadinig nyo ba ito po kwento-kwento at haka-haka lang, I don't know if it's true, na itong 3 or 4 billion na budget, minadali daw sa lower house. Dahil may 2 bayan o lungsod lang sa buong Pilipinas ang RH ready. Basta alam ko. Ang isa daw dito ay Quezon City. Alam ko. Kaya pwedeng pwedeng ko. kumuha kagad ng pondo. Inadidinig ko lang ito. Ang alam ko, para aprubahan ng mga congressmen yan, bibigyan ng 10 million pesos additional PDAF para aprubahan yan agad. I think that was the selling point of the whole thing. Each congressional district will be given an allocation. Yan ang objectionable features dito Para bagang nadala pa yung mga congressmen sa isang bahagi na hindi natin talaga gusto. Pero nakapagtataka ho, parang natatanganan tayo ng mga tao o mga sektor na mas maingay, kahit kakaunti lang sila. Tapos tatapunan tayo ng mga estatistika na walang basihan. Tapos tulad ng mga sinasabi sa Amerika, the militants at the left always win an argument by changing the terms. By changing the terms, they are able to redefine the conditionalities. Correct. So katulad nitong Reproductive health. birth control yan. Oo. Kaya sila magaling. Katulad nung yung same-sex marriage, tinatawag nila gender equality. Kasi pag binago mo yung terms, nababago yung definition. Abortion, they called it abortion. It's murder. The most heinous crime is abortion. Tapos But why don't you call it murder? Why abortion? sa Amerika, ang tawag nila ay pro-choice. Diba, maganda pakinggan. Napakaganda pakinggan. Pero in actuality, it is actually the killing of a baby. Innocent life. Tapos maganda pakinggan yung ano ang karapatan ng Estado o nino man na pakialaman ng katawan ng isang babae. Issue human rights. Diba? Ang galing ng papasok nila sa human rights. Bakit parang natatamimiw yata ang kanan? Yan, kaya dito ako excited, Eric, dahil lahat siyang mga yan, sabi ko nga siya, pag-aralan ko yan Oo. So, they should expect a very healthy debate coming from a properly informed member of Congress.
Dahil gagamitin ko lahat yung katotohanan. Hindi naman ako mag-iimbento eh. Ito'y galing sa inyong sariling records na meron din ako. Bakit natatamimi ang karamihan sa atin? Eric, ganito. Konti lang ito silang maiingay, pero gamit nila ang galamay ng mga media May experience. sa propaganda. May experience, sabi sa komunista. They have mastered the art of deception. Yung deception, at saka ginagamit na sa propaganda, at saka magaling sila. Imagine, yung media natin ngayon is heavily infiltrated. Why? Sa umpisa pa, bata pa, estudyante pa, may College Editors Guild of the Philippines. Galing ako dyan, May alam ko yan. LFS. Okay. Pag-graduate yan, komunista na yan. Galing din ako LFS. Oo. Pagkatapos, mag-spread out na yan. Papunta na yan sa mga major stations, TV stations, etc. All over the media, nandyan sila. Not only Manila, but all over the country. At namantsahan na yung isip nila at Tingnan mo paniniwala. yun. Every time mag-press con ako against communism, walang lalabas. Walang dumarating. Walang lumalabas. I've been opposed to peace talks. Sinabi ko, yung nangyari ngayon sa Pilipinas, yung papatayan. Yes. Sinabi ko na yan, na it's a waste of money, waste of lives of our soldiers and our police. Kasi the communist doesn't believe on peace talks. Okay. Pero ano nangyari ngayon? Tingnan mo nangyari. Ang daming patay, pero wala. Tamimi ang gobyerno, walang sinasabi. Kayo yung nagsabi na ang ating gobyerno, ang ipinapadala ay general. Katulad ni Alex Padilla, merong kapangyarihan, no, makipag-usap, negosasyon. Ang ipinadala ng Communist Party, NPA, ay parang muchacho lang. Yung NDF. Gano'n, tama ka. Sabi ko nga, tumawag ako I pass a resolution doon sa Congress inviting Secretary Dilis and Atty. Padilla sa committee namin kasi I was a member of the Peace and Order Committee, Peace and Security. I asked them, tama ba yung ginagawa ng gobyerno? Nakipag-usap kayo sa NDF. Okay. Do you know your enemy? Sabi ko, do you know your enemy? NDF is just the left arm of the Communist Party. The brain is the Central Committee. So, ang maganda sana, kausapin ninyo, who are the people in the Central Committee? Because they decide. But if you talk to the NDF, is the left arm, wala kasi sabi ng komunista, we are fighting the government using two weapons. Talk, fire. Kasi ito naman NPA is not controlled by the NDF. Ang sinasabi ninyo, dapat government of the Philippines talking to the Central To Committee. the Central Committee. Mismo. Para may binding yung sinasabi niya. Para anong sabi ni Villandes, we do not know who are the people of the Central Committee. Sabi ko, so you mean you're talking to a ghost? Kung magkipag-usap kayo, hindi nyo alam kung sino yung kausap ninyo. It's a waste of time, waste of money. Tamang-tama, nabanggit niyo po yan. Dahil next Tuesday, ang isa sa mga magiging guest ko, sila General Sadang, at hopefully si General Gidaya, sila ang nasa mga AFP retirees. They're trying to claim about 16 billion something na nandun sana sa AFP Personal Services na savings of 20 billion. Pero sa kwento ni General Sadang, ay kinuha ito ng DSWD para sa 4Ps. Kaya wala silang makuha sa Pantawid program, yung 20 billion na yon. And their claim has been endorsed by the DND Secretary, by the Executive Secretary. Ang problema lang ay sumabla yata sa DBM dahil hindi mailabas yung pera na yun dahil nakuha na nga sa Department of Social Welfare Development. Eric, another question na gusto natin itanong sa kanila. Maraming nareklamo mga sundalo ngayon eh. Yes. Walang funds yung intelligence funds nila. That's why puro palpak yung operation. Kasi ang procedure sa military, before you do a military operation, kailangan meron kang intelligence information. Yes. Pero ngayon, walang pera. Kung saan yung pera ng intelligence sa military at saka sa police. Kasi puro palpak yung military. Kawawa yung military. Okay. They don't have an accurate and enough intelligence information before going to the field. So sana ma-check yan. May tanong ko sa inyo, Congressman. Merong mga taong nagsasabi na human rights violation daw yung estudyante, magbibihis babae, may makeup, pinagbabawalan ng gwardiya pumasok sa eskwelahan. Yan ang hukang sabi ng ng party lista ladlad yan. Malayo na tayo. Hindi, kasi Meron mga existing ordinances nun dati, alam ko eh. pwede ho ba yung gano'n? Hindi. Kasi human rights violation daw ho yung gano'n. Alam mo yung transvestite. Alam ko sa Manila, meron talagang ordinansa yan. Okay. Dahil nung panahon ni Lacson, ako, stricto siya dyan. Pag nagdamit, bestida ka kukulong ka ni Lacson. Okay. Pero sabi daw ho ng ladlad na that is human rights violation. Gusto na estudyante magbihis ng bis babae, pinipigil ng gwardiya. Paano ho yan?
palagay ko, unang-unang dapat tumigil yung magulang niya. Ha? Paano ho yung gustong gumamit ng ladies room dahil nakabihis babae siya? Yan ang hirap dun eh. Yan mga komplikasyon. Paano kung lalaki ka, nagbihis babae ka? Nagpanggap lang. Tapos pupunta ka rin sa toilet ng ka lang, babae. ano? Oo. Paano ngayon yun? Hindi pwede eh. There are laws against that. You cannot enter a ladies room if you're a male. Okay. No matter what garb, whatever dress you have or uniform you have. Nakapasok ho ba ang ladlad? Were there party list? Wala. Not one of them was able to make it? Malayo. Okay. Sa takbo ng politika natin, kung sino presidente, nagbabaligtaran lahat. Okay. Ang sabi ko nga ako'y natatakot, baka dumating ang araw ng maging Pangulo natin, ladlad party na. Hindi lahat ng congressmen nagbabaligtaran lahat. Uy, habol ako dyan. All this time, closet. Pero Congressman, what can our public expect from Lito Atienza? The first bill that you will... I will use all my experiences, as I have said before, earlier. Lahat yung naranasan ko in the executive, Department of Environment Secretary tayo for a period. Yes. Ako'y naging member of parliament na rin. Yes, of course. Ako'y naging mayor, vice mayor, presiding officer, general manager ng National Housing. Lahat ito dala-dala ko ngayon sa Kongreso. Yes. I will help. In Wealth of every experience. way. Yeah. Housing the poor, I will contribute whatever I can. Economic measures, I will do everything I can to promote livelihood, additional income. Kung ano yung ginawa namin sa Manila, alam mo, Manila is a microcosm. Yes. Kung ano yung ginawa namin para pakaladin ng negosyo, ay pipilitin ko. Okay. Liberation or liberal policies on licensing of businesses, ginawa ko sa Manila yan, dapat siguro gawin natin para mapadali nationwide. Dahil ang biggest disincentive sa negosyo at sa investments, yung hirap ng kumuha ng lisensya dito sa bansa natin. Kukuha ka ng lisensya for a legitimate business, Congressman, dadaan ka sa butas ng karayom. Binaligtad ko yan sa Manila for 9 years at least during my term. Pag-apply mo ng negosyo, within 1 hour. One-stop shop. 1 hour, release yung lisensya mo. Sana ho, Lahat yung mga inspeksyon, gagawin after you start your business. Kung nagsinungaling ka, forfeited mo lahat ng ginastos. Sana ho makatanggap ang Cebu nitong grasya ng Lito Pipilitin Atienza po. Pipilitin ko yan. Okay, sige. Ito importante, Eric. Okay, yung issue ng mga mangingisda natin. Alam mo ba pinakamahirap na sektor ngayon ng ating bansa? Pinakamahirap sa mahirap, mangingisda. Okay. Dahil wala nang mapangingisdaan na katubigan. Ang lahat ng tubig natin, pati sa Cebu, lakes, lahat ng mga lake dyan, may mga fish pen na pag-aari ng mayayaman. Last 20 seconds. Sa amin naman, Eric, will continue our advocacy, strengthening the very foundation of our democracy. Like for example, i-refile ko yung ROTC bill. Balik ko ang ROTC. Yes. Ikalawa, i-refile ko yung strengthening the barangay system. Nabigyan ng sahod yung mga barangay, tanod, bigyan ng support. Because sa democracy, you have to strengthen the very foundation. And the very foundation of democracy is barangay. Correct. But now, ginagamit yung barangay, wala man lang klarong suporta sa gobyerno. So marami kaming pinaplano, Eric, to continue our advocacy. Okay, we'd like to thank Congressman Lito Atienza, Congressman Jun Alcover. We wish them very well. We will be hoping that we can bring them back in order to be updated about what legislative measures they will be undertaking during their term of office. Ito po si Eric Espina, palagi pong nagsasabi, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi, kaninyong tanan.